Isa pong mabiyaya at mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Isa na naman pong mapagpala at mabiyayang pagsasama-sama po natin dito po sa Nightly Prayer and Devotion. At welcome po sa ating mga prayer partners. Hallelujah! Medyo may konting problema lang po sa ating internet connection, kaya salamat din sa ating Panginoon Diyos dahil binigyan tayo ng wisdom na i-record na lamang po itong napakagandang mensaheng nais na at ibig na ipaabot ng ating Panginoon Diyos sa ating pong lahat. Hallelujah! Ito po ay mula sa team po natin ngayong month of July sa Ephesians chapter 6 verse 18. Ito po yung sinasabi po ng ating text. Ito po ay liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayer and request. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Hallelujah! At kinuha ko rin po sa Tagalog version, sa Tagalog translation mula po sa Ang Salita ng Diyos version. At manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng banal na Espiritu. Ipanalangin nyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya. Patuloy kayong manalangin, lalo na para sa lahat ng mga pinabanal. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. At ang title ko po na aking pong pinagbulay-bulayan, ang title po natin ay Pray, Pray, Pray. Amen. Hallelujah. Pray, pray, and pray. So bago po tayo dumako sa ating pong text, ay na Ephesians 6:18, sabi ko nga po kanina sa ating pong introduction ay hayaan nyo pong bigyan ko kayo ng pinakabuod o summary o highlights ng liham po ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso nung siya po ay kasalukuyang nasa bilangguan. Amen? At ito pong kanyang liham na ito ay naglalaman po ng isang napakahalagang kapahayagan. Napakahalagang kapahayagan na sa tulong po ng banal na Espiritu, ito po ay patungkol sa lihim na plano ng Diyos. At ang nakita ko po na ultimate purpose ng kanyang liham na ito sa mga taga-Epeso ay upang kumbinsihin, i-encourage, kumbinsihin, hikayatin ang mga Hudyo at Hintil na magkaisa. Dahil pinag-isa na sila kay Kristo. Amen. Hallelujah. Ito po yung nilalaman ng liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. May lihim pala na plano ang Diyos. Hallelujah. At ang ibig ni Apostol Pablo kung bakit patuloy niyang kinukumbinse ang mga Hudyo at Hintil na magkaisa dahil pinag-isa na tayo kay Kristo. We've been reconciled in Christ. Hallelujah. At matatandaan po mga kapatid sa Panginoon na ito pong si Apostol Pablo ay hinuli ng mga sundalong Romano at ay kinulong for several years. At ang dahilan po ng kanyang pagkakabilanggo ay dahil po sa pangangaral ng magandang balita. He preached the kingdom of God and he taught the Lord Jesus Christ. Ipinangaral po niya ang magandang balita. At itinuro niya ang mga aral patungkol po sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ito po yung naging resulta ng kanya pong dahilan ng kanya pong pagkakakulong. Kaya nasabi po niya sa Romans chapter 1 verse 16,
For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, to the Jew first, and also for the Greek. Hallelujah. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita patungkol kay Kristo o mula sa ating Panginoong Hesukristo, dahil ito yung kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng mga sumasampalataya sa Kanya, naniniwala sa Kanya. Una sa mga Hudyo at sa mga Griego. At ito po ay matatagpuan natin sa Acts chapter 28 verse 30, yung sinabi ko po kanina, na ito pong si Apostol Pablo, ang dahilan ng kanyang pagkakakulong in verse 31, because he continually preaching the gospel of God and teaching the things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence, no one forbidding him. Amen. Hallelujah. Kaya patuloy, dagsa yung mga taong bumibisita po sa kanya when he was on house arrest. At marahil sa pagbisita ng mga taong iyon ay patuloy din po yung kanyang pagmi-minister sa kanila at pagbabahagi ng mga aral patungkol po sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya dito po sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, inireveal po niya ang lihim na plano ng Diyos at hinikayat niya o kinumbinsi po niya na sila po ay magkaisa dahil sila ay tatanggap ng pangako ng Diyos at magiging bahagi ng iisang katawan dahil pinag-isa sila kay Kristo. Hallelujah! Praise the Lord! Ang lihim na pangako na plano ng Diyos, tayo pong lahat, una ang mga Hudyo na pinangako ng Diyos, tayo din po na mga Hintil ay tatanggap din po ng pangako ng Diyos at magiging bahagi ng iisang katawan dahil pinag-isa tayo kay Kristo. At mababasa po natin ito sa mga taga-Epeso, talatang 3, kabanatang 3 hanggang 4. Ephesians chapter 3, verse 3 to 4. Ang sabi po dito, gaya ng nabanggit ko sa ulat na ito, ang Diyos mismo ang nagpahayag sa akin tungkol sa kanyang lihim na plano para sa inyo. So ang Panginoon Diyos po ay nagpahayag kay Apostol Pablo patungkol sa lihim na plano ng ating Panginoon. On verse 4, habang binabasa nyo ang sulat kong ito, malalaman nyo ang pagkakaunawa ko tungkol sa lihim na plano ng Diyos para sa inyo sa pamamagitan ni Kristo. Hallelujah! At binanggit niya po dito na mismong dito po sa kanyang liham, malalaman ang lihim na plano ng Diyos at ito'y ipinahayag sa mga banal na apostol sa pamamagitan ng revelasyon ng banal na Espiritu o sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Hallelujah! Ngayon, ang tanong po, ano po ba ang lihim na plano ng Diyos? So, mababasa po natin sa Ephesians chapter 3, verse 6. Epeso, kabanatang 3, talatang 6, ang sabi po dito, at ito nga ang plano ng Diyos, na sa pamamagitan ng magandang balita, ang mga hindi Hudyo ay tatanggap ng mga pangako ng Diyos kasama ng mga Hudyo. Ang mga hindi Hudyo ay tatanggap ng pangako ng Diyos kasama ng mga Hudyo. So ito pong mga hindi Hudyo, ito po yung mga Hintil, tayo po ito. At magiging bahagi rin sila ng iisang katawan dahil sa pakikipag-isa nila kay Kristo Jesus. Hallelujah. Amen. So sa pamamagitan ng magandang balita, ang mga Hudyo po at ang Hintil, number 1, tatanggap ng pangako ng Diyos.
Amen. Meron po tayong tatanggaping pangako mula sa Diyos. Number 2, magiging bahagi ng iisang katawan po tayo dahil sa pakikipag-isa po natin kay Kristo. Hallelujah. The Jews and the Gentiles who are now reconciled with Christ will receive the promise of God and will be part of one body in Christ. Hallelujah. And that is the secret plan of God that was revealed to Apostle Paul through the help of the Holy Spirit. Amen. Ito po pala yung sikretong plano ng Diyos na itong mga Hudyo at tayo pong mga Hintil ay pinag-isa na kay Kristo. Hallelujah. Praise the Lord, praise God. Kaya naman po, hanggang sa Ephesians chapter 6 verse 18, sabi ko nga po kanina, patuloy pong kinukumbinse ni Apostol Pablo ang mga taga-Efeso. At ang una po nating points na pagbubulay-bulayan po ay pray in the Spirit. Amen. Ako po ay binigyan tayo ng wisdom and knowledge ng ating Panginoon Diyos ng tatlong bagay na ating pong pagbubulay-bulayan. Hallelujah. Number 1 is pray in the Spirit. Ito po ay nakapaloob doon po sa talata o text po na ating pong binasa, yung ating pong team. Pray in the Spirit. So ano po ba ang ibig sabihin ng pray in the Spirit? So upang maunawaan ko po at maunawaan po natin, and through the wisdom and knowledge ng banal na Espiritu na pinagkaloob po sa ating lahat, so ako po ay nagsaliksik at naghanap ng another version para po lubos po ko pong maunawaan at lubos po ninyo o nating lahat na maunawaan kung ano po itong tinatawag o sinasabing pray in the Spirit. Ang sabi po dito, ang salita ng Diyos version, manalangin ang lahat sa tulong ng banal na Espiritu. Pray through the help of the Holy Spirit. Kaya ang ating pong point number 1 na ito is unity in prayer through the help of the Holy Spirit. Unity in prayer, pagkakaisa sa pananalangin, sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Amen? Ito po yung pinupunto ni Apostol Pablo kung bakit po niya kinukumbinsi ang mga taga-Efeso na magkaisa po sa pananalangin. Kaya po kinukumbinsi ni Apostol Pablo na kayong mga Hudyo at mga Hintil o tayong mga Hintil ay pinag-isa na kay Kristo Jesus at magkaisa sa pananalangin. Hallelujah. Sabi nga po sa Romans chapter 10 verse 12, walang pagkakaiba ang Hudyo at Griego, sapagkat iisa ang Panginoon ng lahat at sila'y mapagpala sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Ang Hudyo at Griego, iisa ang ating Panginoon. Amen? Wala tayong pagkakaiba sa isa't isa. Ang Panginoon natin ay iisa. Hallelujah. Kaya sabi ni Apostol Pablo, tayo ay may isang katawan, isang pag-asa, isang banal na Espiritu, isang Diyos, isang bautismo, isang pananampalataya, isang Ama. Amen? Mababasa po natin ito sa Ephesians chapter 4 verse 4 to 6. Sang-ayon po dito, sapagkat iisang katawan lamang tayo na may iisang banal na Espiritu at iisa rin ang pag-asang ibinigay sa atin nang tawagin tayo ng Diyos. Iisa ang Panginoon natin. Iisang pananampalataya
at iisang bautismo. Iisa ang Diyos natin at siya ang Ama nating lahat. Naghahari siya, kumikilos at nananahan sa ating lahat. Hallelujah! Kaya mga kapatid sa Panginoon, without the very help of the Holy Spirit, we can do nothing. We can do nothing. Kung hindi po sumasa atin ang banal na Espiritu, kung wala pong tulong na mula po sa banal na Espiritu, wala po tayong magagawa, mga kapatid sa Panginoon. Kahit si Jesus, sinabi niya sa Juan, Kabanatang 15, talatang 5, John 15:5, apart from me, you can do nothing. Amen? Wala po tayong magagawa kung hiwalay tayo kay Kristo. Wala tayong magagawa kung wala pong pagkilos sa ating buhay ang banal na Espiritu. Kaya napakahalaga po, mga kapatid sa Panginoon, tayo po na pinagkaisa sa ating Panginoong Hesukristo ay kinukumbinsi ni Apostol Pablo to be united in prayer. Magkaisa tayo sa pananalangin through the help, sa tulong mula sa banal na Espiritu. Amen? Kaya gano'n na lamang po ang pagkumbinsi ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. Magkaisa sa pananalangin. Amen? Pinag-isa na tayo kay Kristo. Kaya yung ating pong point number 1, unity in prayer. Unity in prayer through the help of the Holy Spirit. Amen? Hallelujah. Tutulungan po tayo ng banal na Espiritu. Kaya nga po, when Jesus ascended to heaven, sabi niya, I will give you a helper. I will send you a helper, comforter. Amen? Hallelujah. Yung banal na Espiritu na siya magsasalita sa inyong kalagitnaan. Amen? Praise God. Praise the Lord. Kaya salamat sa ating Panginoong Hesukristo. Binigyan niya tayo ng katulong. Hallelujah. Binigyan niya tayo ng puso na nagkakaisa. Pusong nagpapasakop. Pusong nananampalataya. At nagpapasakop sa banal na Espiritu. Now, tingnan naman po natin ito, mga kapatid sa Panginoon. Ito pong ilan po sa mga istorya sa Biblia na nagkaisa po sa panalangin. Amen. Ito po ay mga ilang istorya sa Biblia na nagkaisa po sila sa pananalangin. At tumanggap po sila ng kasagutan sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. In John chapter 11 verse 3, ito po ay patungkol po kay Lazarus na siya po ay nagkaroon po ng sakit, karoon po ng karamdaman, at siya po ay namatay. Subalit binuhay pong maguli ng ating Panginoong Jesus. Lazarus raises from the dead. Yun po ang mababasa po natin sa pinakatitulo po nito. So ito pong si Martha at si Mary sa John chapter 11 verse 3, sabi po dito, so the sisters sent word to Jesus. Martha and Mary sent word to Jesus. Lord, the one you love is sick. Lord, the one you love is sick. Ito pong magkapatid na ito, Martha and Mary, nagkaisa po sila sa panalangin. And they sent word to Jesus. Ipinapakita po dito yung pagkakaisa ng magkapatid sa panalangin. At hindi lamang po yun, kundi yung pong salita na sent word to Jesus. At sa ating pong panahon ngayon, ito po yung tinatawag na prayer. Sent word to Jesus. Sa ating pong panahon ngayon, ito po yung tinatawag na prayer. At ang kahulugan po ng prayer means
Enforcing the will of God. Enforcing the will of God. Hallelujah. Martha and Mary, these two sisters, sent word to Jesus, Lord, the one you love is sick. Hallelujah. Praise God. So sila po ay nagpadala ng liham, marahil, o ng telegrama kay Jesus. Hallelujah. At kaagad naman din pong sumagot ang ating Panginoon Diyos na yung kanyang karamdaman ay hindi magiging dahilan ng kanyang kamatayan, bagkos yung kanyang sakit ay magbibigay ng kapurihan sa ating Ama sa langit. Hallelujah. Praise God. It will give God's glory. Praise the Lord. So, yung palang ating pong mga nararanasan, yung palang mga testing at pagsubok na dumarating po sa atin, ito po'y makapagbibigay ng kaluwalhatian sa ating pong Panginoon Diyos. Kapag ito po ay ating pong na-overcome. Amen? Hallelujah. Another example, ito pong sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 18 verse 19 to 20. I say to you, if two of you agree on earth about anything for which they are to pray, it shall be granted to them by my heavenly Father. For where two or three gathered together in my name, there am I in the midst of them. So, sinasabi ko sa inyo, kung magkasundo ang dalawa sa inyo rito sa mundo na ipanalangin ang anumang bagay, ipagkakaloob ito ng aking Ama na sa langit. Sapagkat kung saan may dalawa o tatlong magkatipon dahil sa akin, kasama nila ako. Amen. Hallelujah. 2 or 3 gathered in my name. 2 or 3 agree on earth, magkaisa sa panalangin. Hallelujah. Ay pagpapalain, sasagutin. Hallelujah. Ng ating Panginoong Ama sa langit. Hallelujah. At yung dalawa o tatlong magkatipon, kasama natin ang Diyos. Hallelujah. Praise God. He is in the midst of us. Kaya, dito po, sinasabi ko rin sa inyo, sabi ni Diyos, magkasundo ang dalawa. Kung magkasundo sa pananalangin, ang dalawa o tatlong magkapatid, ay pagpapalain o ipagkakaloob ng ating Ama sa langit yung kanila pong panalangin. Amen. So ito po mga kapatid sa Panginoon, tingnan naman po natin yung pagkakaisa ng church sa pananalangin. Unity ng church na sama-sama pong nanalangin. Matatagpuan po natin sa Acts chapter 12 kung saan po ito pong si Apostol Pedro ay hinuli at nakulong. At on verse 12, ito pong church nagpunta po sa bahay po ni Mary at doon po sila sama-sama pong nanalangin. Amen? Hallelujah. Tingnan po natin, Acts chapter 12 verse 12. Ang sabi po dito, tingnan po natin ang Acts chapter 12 verse 12. And when he had considered the thing, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together
praying. Hallelujah. When he had considered the thing, he came to the house of Mary. Ito po yung time na nakalaya na po si Apostol Pablo. Siya po ay kumatok sa pintuan at nakita po niya nung siya pinagbuksan, ay nakita po niya na ang church ay nananalangin para sa kanya. O nanalangin para sa kanya. Hallelujah, para sa kanyang kalayaan. Praise God. So, makikita po natin dito yung isang panambahan na nagkaisa po sa pananalangin. Hallelujah. Nagkaisa sa pananalangin. Kaya, si Apostol Pablo ay patuloy po na kinukumbinse itong mga taga-Epeso hanggang chapter 6 na magkaisa sa pananalangin ang lahat. Amen? Hallelujah. Point number 2. With all kinds of prayer and request. Ipanalangin ninyo ang lahat ng dapat ipanalangin. So, pray all kinds of prayer and request. Amen? Kanina po, unity in prayer through the help of the Holy Spirit. Ngayon naman po ay pray all kinds of prayer and request. Amen? Pray all kinds of prayer. Either ito po ay deliverance, ito po ay healing, ito po ay breakthrough, restoration, provisions, ito po ay blessing, revival, ito po ay salvation, personal prayer request, all kinds of prayer po ay atin pong ipanalangin. Amen? All kinds of prayer and request. Maaring nakaluhod, kneeling while praying, gaya po ni Daniel. Si Daniel po sa chapter 6 verse 10 ay 3 beses po nanalangin sa ating Panginoon Diyos. At siya ay nanalangin na nakaluhod, mga kapatid sa Panginoon. Kneeling while praying. Pwede rin naman po yung umaawit habang nananalangin. Amen? Sina Paul and Silas sa Acts chapter 16 verse 25. Sila po ay nung panahon ng kanilang darkest hour of their life, they are praying and singing hymn. Sabi po ng Biblia. Amen? Hallelujah. At yung kanina nga po, sa bahay ni Mary, yung church, doon po nanalangin sama-sama. Nagkaisa sila. Hallelujah. At ipinanalangin nila yung buhay ni Apostol Pedro. Yung kanyang freedom. Hallelujah. O deliverance. Hallelujah. At sa loob ng room, amen, si Jesus ay may itinuro din po sa pananalangin kung paano manalangin. Amen? So sabi po dito, Matthew chapter 6 verse 6, "But you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees you in secret will reward you openly." Amen? Hallelujah. At kapag kayo ay mananalangin, pumasok kayo sa inyong mga kwarto, isaran ninyo ang pintuan, at manalangin kayo sa inyong Ama sa langit ng sikreto. Amen? Hallelujah. Makipagniig. It is between you and God. It is between you and God, yung inyong komunyon sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. And the Lord our God will reward you openly. Praise the Lord. Yung palang ikaw na makikipagniig sa ating Panginoon Diyos ay makikipag-usap,
pakikipagkomunyon sa ating Panginoon ay may pagpapala na tatanggapin. At bukod doon, marahil ay yung iyong ipinanalangin ay may nakaabang o ready na kasagutan mula sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Amen. Si Hannah sa 1 Samuel chapter 12 to 13. Chapter 1 verse 12 to 13. 1 Samuel chapter 1 verse 12 to 13. Ang sabi ng Bible ay nakita siya ni sacerdoteng Eli na pumasok ng templo at nananalangin na kumikibot lamang yung kanyang labi. Bumubuka yung kanyang labi, subalit hindi po naririnig yung kanyang boses. At sinasabi po ng Biblia na ito pong si Hannah ay nananalangin mula po sa kanyang puso. Hallelujah. Praise God. So, kasama rin po sa pamamaraan ng ating pananalangin, yung pananalangin natin mula sa ating mga puso. Sa templo, si Peter and John, they went to the temple to pray. Amen. Hallelujah. So lahat pong ito, mga kapatid sa Panginoon, mga prayer request, ito pong ating prayer points, dito po sa Qatar, bansang Qatar, ito pong ang ating pong ECAC, ang leadership ng ECAC, ng ECAC Corps, sa pangunguna at pamumuno po ni Bishop Beda. Ito pong ECAC church members. Amen. Atin din pong kasama sa ating pong panalangin. Maging ang ating pong Emir, His Highness, the Emir, Sheikh Tamim Al-Thani, amen, and his family, and even the officials under him, amen, or the officials of the government. Hallelujah. Ito pong ating construction ng ating pong worship hall building. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ito po yung talagang ating pong idinudulog sa ating pong Panginoon Diyos. Hallelujah. Na ang lahat ay sama-sama at magkaisa sa pananalangin. Ito na po yung mensahe ni Apostol Pablo. Hindi lamang sa mga taga-Efeso, kung maging sa atin pong lahat. Tayo po'y kanyang kinukumbinsi, mga kapatid sa Panginoon, magkaisa sa pananalangin. Unity in prayer through the help of the Holy Spirit. Sa tulong ng banal na Espiritu. Hallelujah. At ipanalangin natin ang lahat ng panalangin. Amen. Hallelujah. Para bang sinasabi ni Apostol Pablo, huwag tayong mamili kung sinong ipapanalangin. At ano ang mga ipapanalangin? Parang ganon. Amen? So may wisdom po sa part na yon. Hallelujah. So ipanalangin po natin ang lahat. Either kailangan ng healing, restoration, amen, provision, amen, hallelujah, breakthrough, deliverance, amen, hallelujah, mga churches, mga ECAC member churches, ang mga leaders, ang mga pastors. Hallelujah. Ito pong mga lingkod ng ating Panginoon Diyos na ito, na pinakagagamit po ng ating Panginoon, ay ating pong idulog sa ating Panginoon Diyos. Ating pong lagi po tuwi na ipanalangin, isama natin sa pananalangin, na pagkalooban ng kalakasan. Hallelujah. Ilayo sa anumang tukso, anumang kapahamakan, bigyan ng mahabang buhay. Amen. Hallelujah. Kalakasan, guidance and divine protection. Yung kanyang buhay, yung kanyang paglilingkod. Hallelujah. At yung ating pong pamilya. Amen. Narito man o nasa Pilipinas.
Hallelujah. At ang iba pang mga ginagamit ng ating Panginoon Diyos sa kanyang panambahan. Kasama rin po natin sa ating pong dapat na idulog sa panalangin. Amen? Sapagkat sila po ay ating katuwang, mga kapatid sa Panginoon, sa paglilingkod. Ang mga deacons, ang mga elders. Amen? Hallelujah. Ang mga ministry, ang mga Bible study. Amen? Ang mga small groups. Hallelujah. Ang mga trainings. Amen? Ang mga worship services. Either Sunday worship service or either Friday worship service o maging ang mga intercessory prayer. Hallelujah. Amen. Ito pong mga lingkod ng Panginoon Diyos na pinakagagamit. Hallelujah. At mga ministry ay ating pong kasama po sa ating pong dapat na ipanalangin at idulog sa ating Panginoon. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso ay ipanalangin ang lahat ng panalangin. Pray. All kinds of prayer and request. Hallelujah. Praise God. Point number 3. Number 3 na po tayo. Sabi po doon sa Ephesians chapter 6 verse 18, huwag magpabaya. Maging handa. Be alert. Amen? Be alert. Balikan po natin yung Ephesians 6 verse 18. Excuse me po. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. With this in mind, be alert to keep on praying the Lord's people. Hallelujah. Kaya ito pong ating point number 3 ay be alert and pray continually. Amen? Maging handa. Huwag magpabaya. At patuloy na manalangin continually. Pray without ceasing. Pray continually. 1 Thessalonians 5:18. Amen? 1 Thessalonians 5:17 rather. Pray continually. Pray without ceasing. Hallelujah. So bakit po sinabi ni Apostol Pablo na maging handa o alerto po sa panalangin? Dahil po tayo ay nakikidigma. Hindi po sa tao, sabi niya. We do not wrestle flesh and blood. Hindi po tayo makikidigma sa tao. Tayo po ay makikidigma sa mga masasamang espiritu sa himpapawid. Amen? Spirits on heavenly realms. Mga pinuno, rulers, may kapangyarihan at mga tagapamahala na namamayani sa mundong ito. Amen? Mga tagapamahalang namamayani sa mundong ito. Ito po. Kaya tayo tinawag na mga prayer warriors. Kasi tayo po'y makikidigma sa kanila, mga kapatid sa Panginoon. At upang malabanan po natin ang lalang ng dyablo, sabi ni Apostol Pablo, merong kaloob ang Diyos na baluti. Isuot ninyo. Amen? Sabi niya, isuot nyo ang baluting kaloob mula sa ating Panginoon. Ano po yung mga baluting kaloob na ito na sinasabi po ni Apostol Pablo? Helmet of salvation. Amen? Helmet ng kaligtasan, belt of truth, o sintron ng katotohanan, breastplate of righteousness, sandals of peace, shield of faith, and sword of the Spirit, which is the Word of God. Ephesians chapter 6, verse 14 to 17. Helmet of salvation, belt of truth,
breastplate of righteousness, sandals of peace, shield of faith, and the sword of the Spirit, which is the word of God. So lahat pong ito gamitin bilang pang-opensa at depensa sa ating pong spiritual battle. Ito po yung pamaraan ng pagkumbinsi ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. At sa ating panahon ngayon, ay kanya pong ipinapahayag sa kanyang liham na tayo ay magkaisa sa pananalangin, ipanalangin natin lahat ng panalangin mula sa tulong ng banal na Espiritu at maging handa. Hallelujah! Maging handa at magpatuloy sa pananalangin. Amen? Pray continually. So 1 Thessalonians 5:17, binanggit ko po kanina, pray continually, pray without ceasing. Amen? Kaya, pray, 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 pray. Hallelujah. Patuloy po tayo, mga kapatid sa Panginoon, na manalangin ng manalangin ng manalangin. And let us all pray the Lord's people. Amen? Hallelujah. Panalangin natin ang mga lingkod ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. So dito po sa ating conclusion, mga kapatid sa Panginoon, unity in prayer through the help of the Holy Spirit. Point number 1. Number 2, pray all kinds of prayer and request. Number 3, be alert and pray continually. Hallelujah. Tandaan po natin, mga kapatid sa Panginoon, nothing is impossible with God. Nothing is impossible with God. All things is possible to those who believes. Amen. Lahat po ay posible sa mga taong nananampalataya at nagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Trust in the Lord. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all thy heart, and lean not with all your understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He will direct your path straight. Magtiwala po tayo sa ating Panginoon Diyos. Amen? Sabi nga po sa James 5:16, the fervent prayer of the righteous person is powerful and effective. Hallelujah. The fervent prayer, ang panalangin ng isang taong matuwid, ay higit na makapangyarihan at epektibo. Praise the Lord. Kaya, maging ang ating pong Panginoong Jesus, mga kapatid sa Panginoon, He prayed. He prayed for all the believers. Amen? He prayed for all the believers. Saan po natin ito mababasa? In John chapter 17, verse 20 to 23. Amen? Hallelujah. Purihin ang Diyos. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Nawa po, mga kapatid sa Panginoon, tayong lahat ay nabiyayaan at napagpala ng kanyang mensahe at salita sa gabing ito. Sa ating pong nightly prayer and devotion at sama-sama pong pananalangin, ay nawa po ay napagpala po tayo. At nalaman po natin mula po sa liham ni Apostol Pablo, mga kapatid sa Panginoon, yung lihim na plano ng Diyos na ang mga Hudyo at ang mga Hintil, tayo, ay pinag-isa na kay Kristo. At kasama tayo sa tatanggap ng pangako na mula sa Diyos. At magiging isang katawan tayo sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Kaya sa ating pong closing prayer, tayo po ay patuloy po na mananalangin, dudulog sa ating pong Panginoon. At yung pong ating mga prayer points ay ating pong idudulog sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Marami pong salamat
Marami pong salamat sa inyong lahat na nanood, nakinig, at dalangin ko ay ang divine protection at guidance po ng ating Panginoon Diyos sa inyong lahat. Pagpalain pa po kayo ng ating Panginoon Diyos ng siksik, liglig, at umaapaw po na pagpapala. Mula po rito sa Word of Life International Ministry Incorporated, ako po si Pastor Sandro. Hallelujah. To God be the glory. Purihin po natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Amang Diyos na banal at makapangyarihan, kami po ay lubos na nagpapasalamat po, Panginoon. Hallelujah. Sa isa naman pong mapagpala at mabiyayang gabi po na ipinagkaloob mo po sa aming lahat. Salamat po, O Diyos, sa fresh enlightenments and revelation na iyo pong ipinamalas sa aming lahat ngayong gabi po, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Salamat po sa pagsama mo po sa aming kalagitnaan, Panginoon. Salamat po sa pagtuturo. Salamat po sa iyong pangungusap sa aming mga puso. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. Tinataas namin po, Panginoon. Hallelujah. Sa gabing ito po, Panginoon, ang ECAC Body of Christ at ang ECAC Core Leadership under the chairmanship of Bishop Beda Robles. Hallelujah. Ito po ay aming Lord God na itinataas sa iyo po, Panginoon. Na patuloy mo po, Panginoon Diyos, na gabayan, patnubayan, patuloy mo po, Panginoon Diyos, na Lord God, na ingatan po, Panginoon Diyos, ang body of Christ, O Lord God, hallelujah. Lalo tigit ang pamunuan po ng ECAC Core sa pamumuno mula po sa buhay ni Bishop Beda po, Panginoon, at ang kanyang buong pamilya, O Diyos, hallelujah. Lord, Father God in heaven, ingatan mo siya. Lalo mo po siyang pagpalain po, Panginoon, hallelujah, ng kalakasan, hallelujah. At ito pong kanyang Lord God na desire and legacy. Hallelujah, Lord. Ay naniniwala kami po, Panginoon Diyos, na ito po ay makapangyayari. Hallelujah. Sa pangalan mo, Jesus. Walang imposible sa iyo po, Panginoon. Walang imposible po sa iyo, Panginoon Diyos. Hallelujah. Ipagpapala mo po ito, Panginoon, sa iyong mga anak, na maitayo po, hallelujah, ang worship hall building dito po sa Qatar. In Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah. Unity in the body of Christ to continue to give Him fresh revelation, wisdom and knowledge from the Holy Spirit as He leads the unification of the body of Christ. Hallelujah. Ito po yung aming samot dalangin po, Panginoon. Para kay Bishop Beda po, Panginoon Diyos, fresh revelation, wisdom and knowledge, good health, hallelujah. As He leads sa kanya pong pamumuno for the unification, hallelujah, para sa pagkakaisa ng body of Christ, hallelujah, ng lahat ng mga churches, ng lahat ng mga leaders, ng lahat ng mga lingkod mo po, Panginoon Diyos, na pinakagagamit. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. Pagpalain mo. Hallelujah. Si Bishop Beda, si Tatay Bishop Beda, Lord God, ng siksik liglig at umaapaw pa ng pagpapala. Maging ang kanyang buong pamilya. Hallelujah. In your mighty name, O Jesus. Protection to Qatar and to His Highness, the Emir Sheikh Tamim Al Thani and family, and all the government officials under him.
Hallelujah, Panginoon. Ito pong bansang Qatar na ito po, Panginoon Diyos, hallelujah, ay iyo pong patuloy po, Panginoon Diyos, na pagpalain. Patuloy po, Panginoon Diyos, hallelujah, na ingatan ang bansang Qatar nito kung saan kami ay naroroon. Hallelujah. Na kung saan po, Panginoon Diyos, ang iyong mga anak, Lord. Hallelujah. Na dito po nakakilala. Na narito po, Panginoon Diyos, hallelujah, ang body of Christ, ang ECAC, hallelujah, ang Evangelical Church Alliance of Qatar. Patuloy mo rin po, Panginoon Diyos, na ingatan, gabayan at patnubayan ang buhay po ni Sheikh Tamim Al-Thani, His Highness, the Emir, and his whole family po, Panginoon Diyos. Hallelujah. We pray for the salvation of his whole family. Hallelujah. And whole people of Qatar, we pray for the salvation in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We also pray for all the ECAC member churches to be blessed in all aspects and to be united in supporting in the construction of worship hall building here in Qatar. Hallelujah. Panginoon, Father God in heaven, kami po ay patuloy po na nagpapasakop po sa iyo po, Panginoon. Patuloy po nga nananalig at nananampalataya, Lord, na magkakaroon po ng pagkakaisa ang body of Christ, hallelujah. At patuloy mong pinagkakaisa, Panginoon Diyos, ang body of Christ, O Lord God, hallelujah, upang maitayo po, Panginoon Diyos, ang worship building na ito po, Panginoon, hallelujah. Patuloy mong pagkalooban at biyayaan ng pinansyal po, Panginoon Diyos, hallelujah, bilang panustos sa pagpapatayo po ng worship building na ito. Sa lahat ng mga churches po, Panginoon Diyos, hallelujah. Bless them, Lord God. Bless them with all the blessings po, Panginoon Diyos. Hallelujah. Naniniwala kami sa iyong salita po, Panginoon, that you as our God will supply all our needs according to your riches and glory in Christ Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. You are our great provider. Ikaw po ang nagpo-provide po ng lahat ng aming pong pangangailangan. Salamat din po, O Diyos. Hallelujah. Sa patuloy mo pong pagsama sa amin pong kalagitnaan. Patuloy mong pag-iingat sa lahat ng iyong mga lingkod. And because of your mighty blood, O Jesus, who protect us and cover us, hallelujah, from the wiles of the devil. Thank you, Lord, for this victory upon victory. Hallelujah. Na pinagkaloob mo po sa amin. Salamat po, O Diyos. Patuloy mong pagpalain ang lahat ng iyong mga lingkod ng mga pastors, ang mga leaders ng ECAC member churches po, Panginoon. And we declare and decree blessings upon blessings be upon them po, Panginoon. Strength, guidance, and divine protection to all of us. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa mabiyaya at mapagpalang gabing ito na pinagkaloob mo po sa aming lahat. Salamat po, Panginoon Diyos. Hallelujah. Sa buhay po ni Pastor Rom Plasencia. Hallelujah. Patuloy mo siyang pagpalain, ingatan, gabay at patnubayan at i-bless sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay po, Panginoon Diyos. We pray for
na i-pour out mo po, Panginoon Diyos, ang mga fresh revelations and wisdom and knowledge na nagbubuhat sa iyong banal na Espiritu po, Panginoon. Hallelujah. Bilang chairman po ng nightly prayer and devotion, ay Lord, sa kanyang pamumuno po, Panginoon, hallelujah, ay lubusan mo pong pagpalain ang kanyang buhay at ang kanyang puso, maging ang kanyang buong pamilya at ang kanyang buong pong panambahan sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Salamat po, Panginoon Diyos, sa lahat ng mga prayer partners na nakasama ko po ngayon sa pananalangin. Although nagkaroon lamang po, Panginoon Diyos, ng problema po sa internet, pero Lord, hindi ito dahilan para mahinto po, Panginoon, ang aming pong pagdulog at paglapit po sa iyo po, Panginoon Diyos. Hallelujah. Marami pong salamat po, Panginoon, sa napakagandang mensahe mo po sa aming lahat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, dinadakila, itinataas sa aming pong buhay. All praises, all glory, and adoration, and thanksgiving for you alone, O Lord, for you alone. In the mighty name of Jesus, our Lord, God, and Savior. Salamat po, Panginoon. Amen, and amen, and amen. God bless po. God bless po sa ating lahat. Amen. To God be the glory. To God be the glory. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord.